Pinamagatan ko po ang mensaheng itong revival without a miracle. Revival without a miracle. Alam niyo po yung salitang revival na yan has been burning in my heart for the past few weeks. Because naniniwala ako mga kapatid na ang simula ng revival ay yung simula ng pagtugon at pagsunod natin sa ating Panginoon. Ang revival ay moment ng ating buhay kung saan nagsisimula nating sundin ang utos ng Panginoon. Na humihinto tayo sa delay at sinisimulan nating sundin ang utos ng Diyos. Ito po ang rason kung bakit ang ating Panginoon ay naghanap ng isang propeta na ang pangalan ay Jonah, na pinadala niya po sa isang syudad na ang pangalan ay Nineveh. Now, ang Nineveh po is actually an Assyrian city, present-day Iraq. Ang Nineveh po ay kilala sa pagiging brutal. They torture those enemies na meron sila. They are violent. Kilala sila sa pagiging oppressive. Kilala sila sa cruelty. At kilala rin sila sa cannibalism. Literal nilang kinakain ang kanilang mga kaaway. Kilala po ang Nineveh sa pagiging morally corrupt. At kilala ang Nineveh dahil po sa kanilang rebellion sa ating Panginoon. Pero itong propetang si Jonah na pinadala ng ating Panginoon para warningan ang Nineveh, imbis na sumunod, siya po ay pumunta sa opposite direction. Pinapapunta siya ng Lord sa Nineveh, pero instead na pumunta ng Nineveh, pumunta siya ng Tarshish. Now, para mas maunawaan niyo yung context, ang Tarshish po ay 5 beses na mas malayo kesa sa Nineveh. Kung titignan niyo po yung ancient map, pakita mo nga yung mapa, anak. Ang pinanggalingan ni Jonah ay galing po siya ng Joppa. Kung siya po ay susunod sa Panginoon, kailangan niya lang mag-travel to the east, 500 miles. Ilang milya po? 500. Roughly around 250 kilometers, parang nagbagyo ka lang. Pero ang sabi ng scripture, imbis na sumunod si Jonah, he bothered himself. And instead na mag-travel 500 miles east, he traveled 2,500 miles west to Tarshish. Kung susunod siya, 500 miles lang nakarating na siya. Pero mas pinili niya pang sumuway at mag-travel ng 2,500 miles. Kung ngayon niya yan gagawin na napakataas ng diesel. Alam niyo ibig sabihin, mas magastos pa minsang sumuway kesa sumunod. Amen? Kasi kung mas malayo ang ruta, mas mahal ang pamasahe. So nung sumakay siya ng bangka mula sa Joppa, kung susunod siya, gagastos siya. Kasi sumunod ka man o sumuway, gagastos ka eh. Sumunod ka man o sumuway, magsasacrifice ka eh. But ang tanong, which cost are you willing to pay? Are you willing to pay the cost of obedience or the cost of disobedience? And again, to cut the long story short, he traveled 2,500 miles para makarating po siya ng Tarshish. At ang sabi ng Bible, nung nasa gitna siya ng biyahe papunta ng Tarshish, nagpadala ang Panginoon ng bagyo. At ang sabi ng scripture, gumewang-gewang ang kanilang mga bangka because God Himself orchestrated a storm to wake Jonah up. Pero ang sabi ng Bible, lahat po ng mga pasahero ng barko, sinikap nilang tumawag sa kani-kanyang Diyos. And then yung kapitan mismo ng barko, nakikiusap siya, please lang manalangin kayo sa mga Diyos ninyo. At nung nagsaliksik yung kapitan, nung binaba niya yung pinakababang parte ng barko, nakita niya si Jonah na natutulog doon sa ibaba. Kapag talaga sumusuway ka, lagi kang nasa baba. Amen? Ano sabi ng kapitan kay Jonah, gumising ka. Sino ba ang Diyos mo? Tumawag ka sa Diyos mo. To cut the long story short, inamin ni Jonah na kaya siya nandoon kasi sumusuway siya sa Panginoon. Ano sabi niya, itapon niyo ko sa dagat at ihinto ang bagyo na ito. Sabi ng scripture, ayaw gawin ng kapitan ito pero wala siyang nagawa. Nag-orchestrate siya ng palabunutan at ang nabunot na pangalan, taran, si Jonah. To cut the long story short, tinapon nila si Jonah mula sa kanilang barko, papunta sa dagat. Ang sabi ng scripture, pagkatapon ni Jonah doon sa dagat, biglang huminto ang bagyo. Pag talagang sumusunod ka, pati mga kasama sa barko, naliligtas sila. Amen. Because of God's grace. Huminto. Wala sa Bible to, pero sabi ng kapitan, confirm
Siya ang dahilan kung bakit tayo naghihirap. Ang sabi ng Biblia, nung tinapon si Jonah doon sa dagat, ang Diyos ay nagpadala ng espesyal na isda, goldfish. Just kidding. Nagpadala siya ng isda at kinain si Jonah ng malaking isda. At si Jonah ay nanatili sa loob ng tiyan ng isda 3 araw at 3 gabi. And kung babasahin niyo po ang Jonah chapter 2 and then Jonah chapter 3, makikita niyo po na nung nasa loob ng tiyan ng isda itong si Jonah, he had a moment of realization. He had a moment of repentance. Ang sabi ng Bible, after 3 days and 3 nights, niluwa uli siya ng malaking isda. Guess where? Sa Nineveh. Sumuway ka man o sumunod, sa Nineveh ka pupunta. Dalawa ang ruta. Gusto mo bang dumiretso na ng Nineveh? O gusto mong tumakbo sa Panginoon at ipakain ka sa isda at iluluwa ka rin sa Nineveh? Either way, kung saan ka pinapadala ng Panginoon, doon ka pa rin talaga dadali ng Panginoon. Ako po ang buhay na patotoo na kahit takbuhan mo ang pagpapastor, ang ending mo, pastor ka pa rin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nang tumakbo. You can run away from God, but you cannot outrun our God. Mas mabilis tumakbo ang ating Panginoon. At sabi ng Biblia, pagdating ni Jonah doon sa Nineveh, verse 1 ng Jonah chapter 3, and then the word of the Lord came to Jonah, highlight this part, a second time. When I was reading this again, I was amazed by our God. Kasi ang Diyos natin is so good and gracious. God did not just save Jonah's life. God wants to use his life again to be a preacher and a prophet to preach the gospel to the Ninevites. Meaning, nagkamali siya, sumuway siya, pero God did not give up on him. God gave him a second chance. And how many among you are grateful na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, nagkamali tayo, nakalimot tayo, but our God is a God of second chance. Na kung si Peter ay binigyan ng second chance, kung si Abraham ay binigyan ng second chance, kung si Moses ay binigyan ng second chance, kung si David binigyan ng second chance, kung si Jacob binigyan ng second chance, at si Thomas binigyan ng second chance, at ang prodigal son ay binigyan ng second chance, naniniwala kong ikaw at ako ay binibigyan ng Panginoon ng second chance, third chance, fourth chance, and infinite chances. Why, mga kapatid? Because your failure doesn't cancel the calling of God in your life. Pwedeng sabihin ng Panginoon, since sumuway ka, hahanap na lang ako ng ibang propeta. Pero hindi humanap ang Panginoon ng ibang propeta. Tinawag niya uli. Hallelujah. Tinawag niya for the second time itong si Jonah. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, you will speak again. I will send you again. I will trust you again. I will restore you again. How many of you can relate to Jonah? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw si Jonah. Parang ikaw si Jonah. So God spoke to him the second time. Ano sabi na scripture? Go to the land of Nineveh. Alam niyo, ang Nineveh is one of the largest city in ancient history. Ang sabi po mismo ng mga survey, approximately 120,000 in population. Pero kung titignan mo, yung revival na nangyari sa kanilang city, ang Nineveh ang pinakahuling city na mai-imagine mong pwedeng mangyari ang revival. Because ang Nineveh ay lugar ng mga pagano. Ang Nineveh, violent, brutal, halang ang kanilang mga kaluluwa. But when they heard God's word, something supernatural happened. Kasi ang sabi ng Biblia, people humble themselves before the Lord. Na ang sabi nga na scripture, if my people will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will hear from heaven, forgive their sins, and I will heal their land. People humble themselves before the Lord na maging yung hari, bumaba sa kanyang trono at nagpatawag ng malawakang prayer and fasting. So today I want to show you bakit at paano nangyari na yung isang brutal, halang ang kaluluwang syudad ay nakaranas ng revival. Kasi kung ang Nineveh na cruel, ang Nineveh na masamang bansa, masamang syudad, ay nakaranas ng miracle,
It is a reminder for each and every one of us na walang syudad na hindi maaabot ng mercy ng ating Panginoon. So, ano ang naging trigger point para maranasan ng Nineveh ang revival? Na hindi gumamit ang Diyos ng miracle katulad ng parting of the Red Sea. Hindi nagpadala ang Diyos ng anghel. Hindi siya nagpadala ng malaking apoy para gisingin ang kanilang mga kaluluwa. Ano ang ginamit ng Lord para mag-send ng revival sa Nineveh? Number one, makikita po natin that because revival happened in Nineveh, it started with the power of God's word. The revival happened because they literally heard the word of the Lord. Ano po ang sabi ng verse 4? Jonah began by going on a day's journey into the city, proclaiming what? Highlight this part. 40 days and Nineveh will be overthrown. Meaning, nung nilawa uli siya ng malaking isda, pagharap niya ngayon doon sa Nineveh, sa Hebrew word, 8 words lang ito. 8 word lang ang kanyang preach. Sinabi niya, after 40 days, patay kayong lahat. Wala man lang introduction, walang analogy, walang background music. Ang sinabi niya lang, in 40 days, all of you will be overthrown. In 40 days, patay kayong lahat. Which reminds me mga kapatid, na si Jonah yata yung kind ng preacher, na kung titignan mo, parang reluctant pa siya eh. Siya lang yata yung klase ng preacher, kasi tayong mga preacher, usually pag nagpipreach tayo, gusto natin magbago yung mga taong nakikinig. Pag nagpipreach tayo, gusto natin magbago sila ng kanilang gawin. Pero si Jonah, parang yung dating, magbago kayo. Pero kung ayaw nyo, okay lang. In 40 days, patay kayo lahat. Amen? May kilala ba kayong preacher na ganyan? Amen? Because sabi niya lang, 8 words, in 40 days, you're going to die. Bakit? He did not want Nineveh to repent. Makikita niyo sa overtone ng kanyang boses, sinabi niya yung word, pero wala siyang balak na makaranas silang lahat ng grasya ng ating Panginoon. Alam niyo po kung bakit? Because the moment that Nineveh repented in the Lord, ano yung sabi ng Biblia? Nung nakita ni Jonah na ang buong city ay nagrepent sa Panginoon at ang grace ng Lord ay naranasan ng buong Ninevites. Ang sabi ng Biblia, nagbago ang isip ng Diyos at imbis na tupukin sila, binigyan sila ng pagkakataon. Alam niyo po ba ang sabi ng Jonah chapter 4? Nagalit si Jonah. He became angry. Nagtampo siya sa ating Panginoon. Because para kay Jonah, this city doesn't deserve God's mercy. Ang katuwiran ni Jonah, masama sila, dapat ang maranasan nila kasamaan. That people deserve to experience fairness. Kung naging masama sila, deserve nilang mapunta sa impyerno. Question, ang Nineveh ba, deserve ba nilang mapunta ng impyerno? Yes. Pero si Jonah rin, deserve din niyang mapunta sa impyerno. But that's the beauty of God's grace. Because the grace of God puts every one of us in equal footing. Na minsan mas madali pang i-celebrate ang kapahamakan ng iba, lalo na kapag nakakalimutan mo kung paano ka unang niligtas ng Panginoon. Kapag nakalimutan kasi natin kung paano tayong pinatawad at niligtas ng Panginoon, ang dali lang nating sabihin sa ibang, deserve mo yan. At katulad ni Jonah, ayaw niyang maligtas ang syudad. Kaya ang sabi ng scripture, nung nagpipreach siya, parang wala sa puso niya eh. Bakit? Because Jonah knew that when he started to preach that gospel, when he started to preach that word, the word of God has a power to transform the hearts of the people. And he knows that our God is a merciful and gracious God. Ang sabi ng Jonah chapter 4 verse 2, he complained to the Lord about it. Are you still with me? Sabi niya, didn't I say before I left home that you would do this, Lord? Sa Tagalog, di ba sinabi ko na po ito, Lord, bago ako umalis, ganito nga gagawin mo? I mean, ang saya nyo. Ano sabi niya? That is why I ran away to Tarshish, because I knew that you are a merciful and compassionate God. Alam ko you are slow to get angry and filled with unfailing love. Alam ko you are eager to turn back from destroying people. Ano ang sinasabi ni Jonah? Ang sinasabi niya, kaya ako tumakbo, kaya ako pumunta ng Tarshish because alam ko papatawarin mo sila. Ibig sabihin, ang gusto ni Jonah, judgment at hindi revival. Buti pa yung puso ng Diyos nagbago, pero yung puso ni Jonah nanatiling matigas. Even to the point na nung nagpipreach siya, sabi niya, 40 days lang.
Patay kayo lahat. Walang altar call. Walang worship team na tumugtog. Walang background music. Walang analogy. Walang emotional storytelling. But it was not the delivery of Jonah. It was not the homiletics that changed the hearts of the people. It was a very clear warning before the Lord. Nagbigay ang Lord ng warning. In 40 days, lahat kayo ay mamamatay. Walang fire mula sa langit, walang angel na bumaba, walang parting of the Red Sea, but it's all about the authority of a simple message. In 40 days, you are going to die. And then when they responded to God, hallelujah, when they heard the word of God at nag-respond sila sa ating Panginoon, naranasan ng Nineveh ang pinakamalaking revival in history. Which reminds me mga kapatid, ang kapangyarihan wala sa mensahero. Madalas ang kapangyarihan nasa mensahe mismo ng ating Panginoon. Na nabagbag ang puso ng Diyos, na bago ang isip ng Diyos, hindi dahil passionate ang nagsasalita. Na bago ang puso ng mga Ninevites dahil makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Which is a good news for every preacher out there. You don't have to be impressive, you don't have to be creative, but you have to preach the gospel of Jesus Christ because the gospel will break a hard heart. Kahit gaano katigas ang ating puso, kahit gaano katigas ang ating ulo, it only takes a word from the Lord. Because no matter how creative and impressive our sermon is, kung wala ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon, baliwala ang lahat ng bagay. We are not called to motivate the people. We are not called to inspire them. We are not called to inform them, but we are called by God to preach the gospel because the gospel of Jesus Christ will bring transformation to each and every heart. Because the word of God is powerful. Everybody say powerful. Ano ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12? The word of God is alive and active. Alive and active, hindi dead and passive. That because the word of God is alive and passive, the word of God is sharper. Highlight that part. Sharper than any double-edged sword. Next verse. Nasabi ng scripture that it penetrates even to the dividing of soul and spirit, joints and marrow, and it judges the thoughts and attitudes of the heart. I love it. Sabi ng Biblia, mismo, ang Biblia is alive and active, and it is sharper. Ano po ba ibig sabihin ng sharper sa Greek? The Word of God is able to penetrate with precision. With precision. I've been preaching for more than 20 years already. And I'm always amazed by how the Lord uses a simple message, divided into thousands of different ways, na kahit parang feeling ko, hindi ko nasabi, ganun yung dumating sa Kanya. And I've seen this, and I've heard this countless of times. Lalapit sa akin, Pastor, marami pong salamat. Alam niyo po ba, isang salita lang yun, narinig ko po nung sinabi niyo yun. Kinausap talaga ako ng Panginoon. Tapos ako naman, sinabi ko ba yun? Pero minsan kahit hindi ko sinabi, parang ganun yung pagkakasabi ng ating Panginoon. Because alam na alam ng Biblia kung anong pangangailangan natin. Parang sharper, ibig sabihin, able to penetrate exactly what you need. That's the difference between, alam niyo sa doktor yung scalpel, tsaka ng martilyo. I mean, kung simple operation lang, gagamitan ka pa ng martilyo, di ba? Baka mamaya, ito lang dapat itong buto lang na to, madamay pa yung iba eh. Pero ang scalpel, simpleng-simple pero precise. Alam ng scalpel kung saan ka guguhitan, kung saan ikakat yung laman mo. Ganon din ang Word of God. Alam na alam ng ating Panginoon na kahit ang topic minsan is about tithes and offering, minsan pag tinanong mo, ano natutunan mo, napakabuti ng Lord. Nabasa niyo na ang Diyos natin mapagkakatiwalaan talaga. Faithful talaga ang ating Panginoon. Teka lang, generosity ang topic natin. Fasting ang topic natin. Parang ang layo yata na. Because the Word of God has the power. It is sharper than any two-edged sword that He knows exactly what you need. He knows exactly what you need. Sino rito makakapag-testify mga kapatid na minsan pumupunta ka rito, pero parang pakiramdam mo ikaw kinakausap ng Diyos. And I'm there so many times, Pastor, parang ako kausap mo, parang ako kausap mo, parang ako kausap mo. Lagi ko lang sinasabi, ikaw talaga kausap ni Lord. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag ka nang magturo, ikaw ang topic ni Lord today. Amen? It cuts exactly where you want it. Simple, but surgical. Na nung si Peter nag-preach, ang dating sa mga tao, it cuts their heart. Kasi the Word of God cuts and breaks, na tumitimo, tumutusok sa ating mga puso. That even the wicked King Josiah, he repented when he heard the Word
of the Lord. Why? Because the word of the Lord, kahit gaano kahalang ang sikmura ng mga Nineveh, the word of God has the power to transform. And I will not, hindi ako magsasawang sabihin to over and over again. The Bible is the smartest book in the world. The Bible is not given to us to be just a source of inspiration. It is inspirational. It is informational. It is motivational. But what this book had na wala sa ibang libro is that this word has the power to transform your life. Everybody say transformation. So what led them to revival? Number one, the power of the word of God. Number two, what led them to revival is the power of their conviction. So hindi lang nila narinig ang salita ng ating Panginoon. Ang sabi ng Biblia, na-convict ang kanilang mga puso. Verse 5 tayo. Ang sabi ng verse 5, the Ninevites believed God. Na dahil naniwala sila sa Panginoon, nag-fasting sila. Nagproklama ang hari ng fasting. Na ang sabi, all of them, mayaman o mahirap, matanda o bata, pati hayop included. Sabi mo sa katabi mo, wala kang takas. Pati hayop kasama. Ang sabi ng Biblia, nagdeklara, wala akong ibig sabihin ha, kayo lang nagbigay ng kahulugan. Okay, ang sabi ng Biblia, pinatawag ng hari ang lahat at sabi niya, magpa-fasting tayo. Why? Because, ang sabi ng Biblia, they believe God. Highlight that part. And it's interesting to me na kami mga preacher minsan, we need 50 minutes to preach a sermon. Pero minsan wala pang repentance after. Pero si Jonah, 8 words lang. And it brought the entire city to repentance. Bakit? Hindi lang nila narinig yung mensahe. Pinaniwalaan nila yung mensahe. They believed the word of God. And because they believed the word of God, nagbigay ito ng conviction sa kanilang puso. Look at the verse again. Hindi po sinabi ng scripture, the Ninevites believed Jonah. Hindi sinabi ng scripture na naniwala sila kay Jonah. Ang sabi ng scripture, naniwala sila kanino po? Sa ating Panginoon. Na na-amaze nga ako, parang mas mabilis pa yung pagre-repent ng Ninevites kaysa nung sumunod si Jonah. Pero that moment nung narinig nila, 40 days lang, patay kayong lahat. They recognize the truth of God's word. And yes, yung preacher ang nagsalita, pero yung word of God ang nagbigay ng conviction sa kanilang puso. That's why naniniwala po ako na ang conviction ay hindi emotional manipulation. When we say na-convict ako, hindi ibig sabihin you are emotionally manipulated. Naniniwala po ako ang conviction ay Diyos mismo na kumikilos, na ginigising po niya ang ating konsensya. Na for many years you are living in sin and then all of a sudden, nung narinig mo ang word of God, kinonvict ng Lord ang puso mo, all of a sudden you realize, mali ako. Matagal mo nang ginagawa pero there was a moment na kinonvict ng Lord ang puso mo at na-realize mo, mali ito. Tama ang Panginoon. That is the conviction. At minsan, pag kinukonvict tayo ng ating Panginoon, parang naiirita ka. Parang paulit-ulit si Lord. May mga pagkakataon bang ganun sa inyo? Pagbukas mo ng Bible ng umaga, sabi ng Lord, magsisi ka na, mahalin mo ang kaaway mo. Baka para sa iba to. Pagsakay mo ng jeep, nakita mo sa placard, love your enemy. Para sa kanila to. Because sometimes, kapag yung salita para sa atin, we keep on ignoring it. Amen? But the moment that the word of God is being preached and your heart is being convicted, marirealize mo, matagal ko na itong ginagawa. Pero I just realized today, I am wrong. Mali ako. Matagal nang ginagawa ng Ninevites, pero that moment, simple 8-word preaching, ang nasabi ng scripture, nagrepent silang lahat. Na minsan, naiinis tayo sa Panginoon kasi paulit-ulit. Mga young people, madalas sabihin sa akin yan eh. Sinasabi nila, nanay ko, paulit-ulit. May mga nanay ba kayong paulit-ulit? Taas nga po lahat ng mga nanay nila paulit-ulit. Ayaw nyo taas kamay nyo. Katabi ko nanay ko, pastor, mapahamak pa ako dito eh. Gusto nyo bang mapauwi ako ng wala sa oras? Amen? Madalas ako sabihin ng ganyan. Sabihin nila, lalo yung mga young people, sabihin nila, tay, yung nanay ko paulit-ulit. Naririndi na nga ako kasi paulit-ulit. Sabi ko naman, alam mo, yung nanay mo, kaya paulit-ulit, kasi nung unang sinabi niya, hindi mo sinunod. Kasi kung sinunod mo agad yung sinabi niya, hindi niya nauulitin yun. Amen? Hindi mo pwedeng, nakutusan pa yung anak ko, nakita ko. Sabi niya, makinig ka daw. Nakita ko eh, pero hindi ko napapangalanan kung sino.
Pero alam niyo yung parang smoke alarm? Yung smoke alarm, di ba? Yung smoke alarm, pag nag-alarm yan, kaya nga smoke alarm, pag nakadetect yan ng smoke, tutunog yan, maingay, nakakairita. Pero hindi mo siya pwede sabihin, tumahimik ka nga. Ang ingay mo eh. Pero kaya siya nag-iingay kasi may usok. Kung walang usok, walang ingay. Kung walang kasalanan, walang conviction. Hindi kasalanan ng smoke alarm na nag-a-alarm siya, trabaho niya yun. Kasi ang trabaho ng smoke alarm, umingay siya, maging uncomfortable para sa safety natin. Hindi niya yung ginagawa para i-distract ka. Ginagawa yun para maging safe ka. Naniniwala ko ganyan din ang salita ng Panginoon. Sometimes pag binabasa mo siya, parang paulit-ulit siya sa iyo. And I've heard this, minsan, Pastor, gusto na namin itama kasi paulit-ulit, nakukonvict na po ako. I believe that is the Lord. Convicting your heart. Paulit-ulit. Parang annoying from time to time. Pero yun na ang salita ng Panginoon na kinukonvict tayo. Kasi ang conviction ng Panginoon, hindi pinaparamdam ng Lord sa atin yan para wasakin tayo ng Panginoon na to break us. In fact, ang revival hindi nagsisimula sa pagbabago ng ugali. Nagsisimula ang revival sa conviction ng puso. Nagbabago ang ugali kapag na-convict muna ang kanilang puso. And because their hearts were convicted, they believe in the Word of God. Ang sabi ng Biblia, ang buong Nineveh ay nakaranas ng citywide transformation. Hindi katulad ng Israelites, may Red Sea sila. Hindi katulad ng Israelites, may water from the rock. Hindi katulad ng Israelites, may manna from heaven na pinakain sila for 40 years. Hindi katulad ng Israelites na merong pillar of fire by day, o pillar of fire by night, and pillar of cloud by day. Sila, walang spectacular event. Just a simple word. 40 days, and you will be overthrown. And the king himself commanded everyone, let's fast, because they believe that judgment is real. Amen? Na-convict ang kanilang puso, na-awaken ang kanilang mga puso. Hindi man sila nakaranas ng matitinding miracle. Wala mang signs na nakita. Because sometimes the greatest miracle is not a supernatural event. Minsan ang pinakamalaking revival, yung nagbago ang ating puso. Amen? Yung pagbabago ng puso ng mga tao at pagbabalik loob sa Panginoon. Yan yung revival. Yung spiritual awakening. Yung nare-restore ang puso natin pabalik sa ating Panginoon. Na bumabalik yung gutom mo pagdating sa salita ng Panginoon. Na binibigyan ka ng bagong apoy at bagong pagsuko mula sa ating Panginoon. Because you can be moved emotionally and not change spiritually, and that is not revival. Real revival is spiritually God changing you. Na pwedeng umaating ka pero wala na yung wonder doon. Na pwedeng naglilingkod ka pero wala na yung pagmamahal mo doon. Na nananalangin ka pero duty na lang yan at nag-worship ka as a performance. Revival cannot happen if we are still in love with compromise. Amen. Pag mahal na mahal natin ang compromise, hindi magkakaroon ng changes ng ating buhay. But the moment na yung kasalanan naging mabigat, doon nagsisimula ang revival. Yung dating sanay ka na, bumibigat ngayon. Na dati pag kinokorek ka, sila pa kontrabida. Pero all of a sudden, when they corrected you, you now see holiness as beautiful. All of a sudden, you can see transformation in your heart. Yung dating nasanay ka, because you've been doing that for years, all of a sudden, every night di ka makatulog. Is it as if God is convicting your heart? Is it as if God is waiting for you to respond? The phone will keep on ringing because God wants to call you. And God wants you to answer. And I pray in Jesus' name that God will convict our hearts today. Because God is so good. He wants good things in your life. Bata pala ako, naririnig ko na, send revival, Lord, send revival, Lord, send revival, Lord. Alam mo, ang mensahe ng Panginoon sa atin today? Revival starts with you. Sabi ng Bible, 40 days, patay lahat. And Ninevites believe. They believe in the Lord. What happens next is amazing. Sinasabi ng Biblia, nagpatawag ang hari ng fasting, kahit hayop nag-fasting. Kung makakapagsalita lang yung baka, sasabihin ng baka, kayo may kasalanan, damay ako. Kasi mayaman, mahirap, hayop o tao, nag-declare ang hali ng fasting. And look at the progression. They heard the word,
Their hearts are convicted. Narinig nila ang salita, na-convict ang kanilang puso, pero hindi pa dumating ang revival. Kailan dumating ang revival? Nung nag-repent sila. So do you want to experience revival without a miracle? You need to realize it is the word of the Lord that brings revival. And that word will bring conviction in your heart. And that conviction should lead us to repent of our sins. Amen? Sabi ko kay Lord, Lord, pag preach ko to, tatahimik sila. Wala mag-i-amen masyado. Pero hindi ko naman alam na ganito katahimik talaga sobra. Sabi ng Bible, verse 6, nung nakarating yung warning ni Jonah sa hari ng Nineveh, he rose from his throne, took off his royal robes, covered himself with sackcloth, and sat down in the dust. Nung nakarating yung warning sa king. Which is implied, mga kapatid, sa scripture, na hindi nag-preach si Jonah diretso dun sa hari. Hindi niya mismo kaharap yung hari at first, pero yung mensahe nakarating sa hari. And what's fascinating is this, nung nakarating sa hari, pinaniwalaan ng hari yung mensahe. Without even doubting, sino ba ito? Na imbis na i-silence ng hari yung warning, in-amplify niya yung warning at sinabing, makinig kayo, mag-fasting tayo lahat. Kung tutusin, pwede sabihin, sino ba yung tao na yan? Kapanipaniwala ba yan? Merong mga pag-aaral na sinasabi na nung si Jonah ay nandun sa loob ng tiyan ng malaking isda, yung tiyan ng malaking isda ay may mga pinoproduce o sinisikret na mga acid, na posible dahil sa mga acid na yon, nalagas ang lahat ng buhok ni Jonah, ibabaw, ilalim, bigote, kilay. Imagine niyo for 3 days and 3 nights, dahil dun sa acid na yon, naubos ang lahat ng kanyang mga buhok, niluwa siya ng isda sa Nineveh, walang buhok lahat, and sabi niya, 40 days lang, patay kayo. Parang hindi ka maniniwala eh. Sabi mo, meron na namang di nakainom ng gamot, alas 2 na kasi. Hindi ka maniniwala kami. Bakit ako maniniwala sa iyo? And what's fascinating is, hindi niya direct lang kausap ang hari, pero nung nakarating yung mensahe sa hari, the king did not silence the warning. The Bible says he amplified it. At nagpatawag siya ng citywide prayer and fasting. Manalangin tayong lahat. Buti pa yung hari, umaasa siyang magbabago yung syudad. Pero si Jonah, sana wag kayo magbago. Kung sino pa yung preacher, he doesn't want for them to change. Pero ang tanong, nangyari ba ang revival dahil lang nag-fasting sila? No, it's a start. But revival did not happen because they fasted. Let's read the scripture. Verse 10. When God saw what they did, ano ba ginawa nila? Nag-fasting. When God saw what they did, and, come on now, and how, highlight this part, and how they turned from evil ways. So na-convict ako, nag-fasting ako, tapos na ba? No. Ang tunay na revival nangyari nung tumalikod sila. Repent. Amen. Alam nyo, ang Greek word ng repentance is actually metanoia. Meta-naus. Ibig sabihin, meta, change. Noia, mind, change of mind. Amen? Na ang revival hindi nangyari dahil na-convict ang kanilang puso, nag-fasting sila. No, kasi pwedeng mag-fasting ka, umiyak ka, lumuhod ka, pero after nun, balik ulit. That's not repentance. Repentance is a change of mind. In fact, yung salitang repent, everybody say, repent. Repent. Re, ibig sabihin turn. Turn. Yung parang penthouse. Penthouse, nasa ibabaw. So when you say repent, you are turning upwards. Bumabalik ang tingin mo paakyat. So pwedeng tinaas ko ang kamay ko, umiyak ako, lumuhod ako, pero hindi ko binalik yung tingin ko pataas, hindi ako nag-repent. Ang tunay na repentance is turning back from the Lord. Hindi nagbago ang isip ng Diyos dahil nag-fasting lang sila. Kakaawa naman yung baka, walang kinalaman, nag-fasting pa. Sige, ligtas na natin sila. Hindi, ang sabi ng scripture, and how? Balik mo anak. Yes, nakita ng Lord ang kanilang ginawa, but nakita din ng Panginoon kung paano sila nagbalik loob sa Panginoon. Nakita ng Panginoon hindi yung emosyon nila. Nakita ng Panginoon hindi lang po yung fasting nila. Hindi lang po yung heart cry nila. Nakita ng Panginoon kung paano silang nagbalik loob sa Diyos.
Because that's what repentance is all about. Repentance is not just feeling sorrow for your sin. Repentance is not just feeling bad for what you've done. Repentance is not regret. Repentance is not guilt. Repentance is not shame. Repentance is a change of direction. Repentance is turning back to God. You are turning away from sin and turning to God. That's why the runaway prophet brought massive revival, not because they fasted. Kasi ang tunay na repentance is turning your face back to the Lord. Pwedeng habang tumatakbo ka at naglilingkod, Lord, sorry po, patawarin niyo po ako, but you continue doing sin. That's not repentance. Ang tunay na repentance, Lord, sorry po, I will turn back to you. Kasi kung alam mo mahuhulog ka na sa bangin, ikaw nagdadrive, walang pakialaman sa sakyan sa'yo kahit anong takot mo. Natatakot ako, malalaglag tayo, Pero hanggat hindi mo pinipihit yung manibela, hindi maliligtas ang iyong buhay. Hanggat hindi mo pinipihit yung manibela, hindi magbabago ang direksyon ng iyong buhay. That's true repentance, my friends. That's true repentance. Na ipihit natin, baguhin natin ang thinking natin. Kaya hindi lahat ng umiiyak nagre-repent. Nineveh did not just felt that remorse, they changed their behaviors. Just like when Apostle Paul preached to the Pharisees. Yung mga Pharisees na nagpa-crucify kay Jesus Christ. Ang sabi ni Apostle Paul sa kanila, everybody read this. Friends, Acts 3. I realize that what you and your leaders did to Jesus was done in ignorance. Meaning alam ko, wala kayong kamalay-malay na Son of God ang pinapako nyo sa krus. Verse 18. But God was fulfilling what all the prophets have foretold about the Messiah. That He must suffer these things. 19. Now, repent of your sins. Everybody read. Kahit sugatan na. And turn to God. So that your sins may be wiped away. Ang repentance na papatunayan, hindi pag bumagsak ang luha. Ang repentance na papatunayan pag pinihit mo ang iyong buhay. Ang tunay na repentance may visible change. You change your mind, you change your life, you change your thoughts. You change your ways. Amen. Amen. Let me just tell you this. For many years, I always thought that repentance will come kapag natakot ang tao sa punishment ng kasalanan. Magsisi kayo, kung hindi mapupunta kayo ng impyerno. May mga nagbago naman because of that. But if we want to do it biblically, the Bible says that it was not the fear of punishment. It is not the fear of punishment that will lead people to repentance. It is the goodness of God that will lead people to repentance. Because the more you realize how good God has been to your life, hindi ka papayag na manatili ka. Mahulog ako sa bagin dito eh. At nagwa-warning ang Panginoon sa atin, repent, 40 days! You're going to die. That's not a condemnation. That warning is God's love for you. Amen. Because it is the goodness of God that will lead every one of us to repentance. Do you remember Peter? Nung unang tinawag ng Lord si Peter, anong sabi ng Biblia? Nanguhuli siya ng isda. He was catching fish all night. But he caught nothing. And then, the following morning, nung siya'y naglilinis na ng lambat, sabi ni Lord, launch out into the deep. Balik kayo. In a broad daylight. Okay. Sabi ng karpentero, sa mangingisda, balik daw. And they did. The Bible says, when they launch out into the deep, they catch so much fish na pagbalik ni Peter dun sa shore, napaluhod siya sa Panginoon at sabi niya, Lord, depart from me, for I am a sinful man. Pambira. Hindi sinabi ni Jesus, magsisi ka. Walang sinabi si Jesus na magsisi. But the moment na nakita ni Peter yung kabutihan ng Panginoon, that goodness of God led him to repent and say, Lord, depart from me, I'm a sinful man. Nakita niya kung gaano siya karumi. Kahit hindi sinasabi ng Lord sa kanya, magsisi siya. It was the goodness of God that led Peter to repent.
And the moment you rehearse in your mind kung gaano kabuti ang Panginoon, na winawarningan tayo ng Panginoon, hindi dahil gusto niya tayo mapunta sa impyerno. No. Yung warning ng Lord sa Ninive ay hindi dahil gusto niya ang mga Nineveh ay mapunta sa impyerno. No. He was warning them because God wants them to be saved. He was asking the preachers to preach repentance because He wants every one of us to change our thoughts and our ways, because He doesn't want for us to experience the least but the best that God has for us. Gusto ng Lord maranasan natin, and every time we say God is good and He is good all the time. Kilala niyo si Zacchaeus? Yung basketball player sa Bible? Si Zacchaeus, ang problem sa kanya, medyo hindi po umabot ng 5 feet yung kanyang height. So medyo maliit si Zacchaeus. Pero si Zacchaeus mataas ang posisyon sa gobyerno, tax collector, BIR, and head of the BIR. Sabi ng Biblia, he was curious about Jesus Christ. Umakyat siya ng sycamore tree para lang makita ang ating Panginoong Yesus. Na yung dating laging nakatingala, ngayon, tiningala ni Jesus. Sabi niya, "Lika, pupunta ako sa bahay mo." Sabi ng Biblia, takang-taka mga tao, kasi bakit si Jesus kakain kasama ang makasalanan? Bakit kakain si Jesus kasama ang traidor? Dapat ang kasama ni Jesus yung mga holy people, mga righteous people, pero bakit kasama ni Jesus yung mga makasalanan? Nasabi ng Biblia, doon mismo sa bahay ni Zacchaeus, out of nowhere. Come on. Out of nowhere. Just because Zacchaeus experienced God's acceptance na habang lahat dinidespise siya, habang lahat nandidiri sa kanya, si Jesus ang sabi niya, "I want to come to your house." When he experienced God's acceptance, ang sabi ni Zacchaeus mismo, "Jesus, lahat ng kalahati ng yaman ko ibibigay ko sa mga mahihirap. At kung meron man akong nadaya, ibabalik ko 4 times. Never sinabi ni Jesus na gawin niya yon. Hindi sinabi ni Jesus, "Balik mo lahat." Pero ano sabi ng scripture? It was the goodness of Jesus Christ that brought Zacchaeus to repent and change his ways. Amen? Amen? So don't think for a moment that it was our fear of judgment lang. Kasama yon. Of course, ayaw natin mapunta ng impyerno. But as far as Christianities are concerned, mas excited tayo sa langit kaysa takot tayo sa impyerno. Why? Because heaven is heaven because God is there. And the more you realize how good God has been, sa dami-dami ng pagkakataong pwede kang iwanan ng Diyos, hindi ka iniwan ng Diyos. Sa mga panahong kinalimutan mo siya, hindi ka kinalimutan ng Panginoon. Na nung nagkasala ka, nagkamali ka, pinatawad at tinanggap ka pa rin ng ating Panginoon, marirealize natin, "Lord, depart from me. I am a sinful man. I want my life to change." Sabi ng Biblia, yung buong city ng Nineveh ay nagrepent sa ating Panginoon, nagsisi sa ating Panginoon, nagfasting sa ating Panginoon. Verse 10, let's continue reading. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, everybody read that next part. He relented. Next, He relented and did not bring on to them the destruction He had threatened. New Living Translation. He changed His mind and did not carry out the destruction. I believe this is one of the most profound revelation of the book of Jonah. Na ang warning ng Diyos is not meant to destroy them. It was meant to save them. Walang miracle na naranasan ng Nineveh. Walang sign from heaven. Walang impressive sermon. Hindi perfect ang preacher. Walang dramatic miracle. And yet, the entire city repented before the Lord. All it takes is one willing messenger and a city that are willing to listen to God and change their ways. I believe God wants to remind each and every one of us today. God wants you to experience revival in your family. You don't have to wait for supernatural things to happen na kailangan may pilay na makalakad, may binging makarinig, may bulag na makakita para masabi nating totoong may revival sa simbahang ito. If somebody is depressed and God brought peace in his heart, that's revival too. A change of heart and a change of transformation is revival too. But allow the goodness of God to lead you to repent. It takes a word, a conviction,
in a repentance that brought revival to the city of Nineveh. I believe with all my heart na ang 2026 is not just a year of stability. This is also a year where revival will be evident in every person, every member, every leader, every volunteer of our church. Amen. God loves you. He cares for you. Mahal ka ng Panginoon sa gitna ng iyong pagkakasala at pagkakamali. Winawarningan tayo ng Panginoon not because He wants us to go to hell. Winawarningan tayo ng Panginoon because He wants to save us. And God wants us to experience the best. Hindi na natin kailangan pumunta ng langit para maranasan muna yon. While we are still here on earth, God wants us to experience the best that God has for us. Ito na kaya yung araw na sasabihin mong, Lord, mali ako. Mali itong ginagawa ko. Change my heart. Baguhin niyo po ako. Babalik po ako, Panginoon. I will turn back to you. It's not too late to change. It's not too late to be transformed. Pagdating sa transformation, tomorrow might be too late. Hindi po aksidenteng dilala tayo ng Panginoon sa lugar na ito. Naniniwala kung gusto ng Panginoon marinig natin ang mensaheng ito. Because He is so good, so gracious. And I say this not with condemnation or judgment, that probably we are living in sin and you know it. You have a lifestyle of sin. You have addictions that destroy your life and you know it. I may not know it. We all have our sins. Lahat po tayo may kasalanan. I have my dealings too. May mga kasalanan din akong dinidil sa Panginoon. But together, God wants us to be reminded today, Lord, I'm sorry. We're wrong. Enable mo kami, Lord, to turn back. Kasi kung tayo lang, hindi nyo po kayang pagtagumpayan yung addiction na yan. Kung ikaw lang, hindi nyo maaayos yung relationship ninyong mali. Kung kayo lang, hindi natin maiaayos at maa-address yung issues na meron tayo. Allow the goodness of God to embrace you. Allow the goodness and mercy of God to remind you. He wants you saved. He wants you whole. Respond to the Lord. 40 days. Sabi ng scripture, all of them believed God. Sana ngayong araw nito, all of us will believe in the Lord. Let's open up our Bible to Psalms 91 verse 1 all the way through 4. Loobin ng Diyos, magiging series po natin ang buong Psalms 91 chapter depending on our pace for today. Are you ready to receive the Word of God today? Kung matapos tayo hanggang verse 4, then tutuloy natin next week. Kung matapos natin buong chapter today, hindi na natin tutuloy, tapos na eh. Psalms 91 verse 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. For He will rescue you from every trap and protect you from every deadly disease. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings, and His faithful promises are your armor and your protection. If you need the title, pinabagatan ko po ang mensaheng itong full coverage. Full coverage. And if you want a subtitle, ang topic na ito is all about trusting God in dangerous seasons of our lives. Full coverage. I believe this message is very timely. This chapter of the Bible is an assurance to each and every one of us na kahit napakadelikado at uncertain ng ating situation, pwede po tayong magtiwala sa ating Panginoon. If you agree with me, naniniwala ako na pag inobserbahan po natin ang mundong ginagalawan natin, life today feels unpredictable. Isang balita lang, pwede magbago ang mood mo. Isang chat na matanggap mo, pwede mag-create ng anxiety sa puso mo. And marami sa atin na nagtatanong at nababahala, paano pag nawalan ako ng trabaho? Paano kapag hindi nakatapos ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral? Paano pag nagkasakit kami? Paano kapag hindi nangyari ang lahat ng plinano at pinaghandaan ko?
Madalas po natin na itatanong ito because we spend so much time preparing for external things. Mga bagay katulad ng ekonomiya ng bansa. Paano ko paghahandaan yung pagtaas na naman ng langis? Ay, by the way, magro-roll back daw ng 1 peso. Praise God. Paano ko paghahandaan ng ekonomiyang bumabagsak? Paano ko paghahandaan ng diesel na pataas ng pataas? Paano ko i-handle at i-manage ang opinion ng ibang tao patungkol sa akin? Paano ko paghahandaan ang kinabukasan? Hindi po masamang paghandaan ang kinabukasan, pero napansin niyo po ba that the more you control about these things, the more anxious you become? Habang kinokontrol po natin ang future na hindi natin alam at hindi natin hawak, nagkikreate po ito ng pagkabahala sa ating mga puso. That's why we are trying to prepare more. Nag-i-invest tayo, nag-iipon tayo, we calculate more, we anticipate more. But ang reality ng buhay, you can prepare for many things, but you cannot prepare for everything. Maraming bagay mapaghahandaan mo, pero hindi lahat ng bagay ay pwede mong mapaghandaan. Kasi kung lagi lang tayo nakatingin, ano ang susunod na mangyayari? Ano ang susunod na maging problema? Ano ang susunod na higanteng kakaharapin ko? Maganda pong attitude at character na pinaghahandaan po natin ang paparating, pero tingin ko maganda rin po na kailangan lagi nating tanungin, hindi lang yung external things na paparating, kundi ako ba ay covered kung sakaling dumating yung worst case scenario. Kasi pwedeng malakas ka pero exposed, pero ikaw din ay mahina pero covered. At alam nyo, kapag ikaw ay malakas pero exposed, mas malaki ang tsansang babagsak compare sa mahina pero covered. For example, yung usa, yung deer, lalo sa Africa, sa wild or sa open field. Ang mga usa po, pag nasa open field, kahit gano'n siya kabilis, kahit gano'n siya kalakas, kapag siya ay nakatayo sa isang exposed, patag na lugar, kahit gano'n siya kabilis, kahit gano'n siya kalakas, nagiging vulnerable siya sa attack ng mga predator. Ang mga predator hindi na mag-aantay na manghina pa yung usa bago niya atakihin. Ang kailangan lang makita niyang isolated siya at exposed siya. Especially po ang generation na ating ginagalawan today. If you look at our generation today, generation na naabutan ko, generation na nakikita natin today, whether we admit it or not, we are drowning with information. Lunod na lunod po tayo sa information. We have high-tech security system. Halos lahat ng sulok ng Metro Manila may mga CCTV in our generation. And yet, high-tech ang ating mga security system, and yet many people are less covered. Many of us are exposed. Marami sa atin ang parang lantad na habang ang ekonomiya natin ay hindi stable, habang ang gobyerno natin ay hindi stable, ang conflict ay tumataas, ang threat ay parating ng parating, at ang opinion ng mga tao ay pabago-bago kahit saan ka pumunta, makikita mo at marirealize mo, if you are old enough like me, na hindi pala lahat ng bagay kaya kong kontrolin. You are never meant to control what's happening globally. In fact, hindi natin siya kayang i-control, hindi natin dapat siya i-control, pero dapat tayo laging manalangin sa Panginoon na kung hindi ko makokontrol ang kinabukasan, Lord, we need your covering. We need your protection in our lives. Na hindi lang ako obsessed sa aking external uncertainty, na paano pag nawalan ako ng trabaho, paano pag tumaas ang mga bilihin, paano pag nalugi ang aking mga negosyo. Lord, we are all praying, not just na i-resolve mo ang external conflict, gusto po naming magkaroon ng internal stability. Sabihin mo nga sa katabi mo, you need internal stability. Put that in a comment section. Internal stability. That we need better planning, yes. We need to save more, yes. We need more resources. We need stronger strategies. But more than anything else, kailangan po natin ang pag-iingat ng ating Panginoon. Naniniwala po ako na ang pinakaligtas na lugar sa buhay, hindi po makikita dito sa mundo. Ang pinakaligtas na lokasyon sa buhay ay yung kasama natin ng ating Panginoon. Hindi geography, hindi building, hindi hiding spot somewhere on earth. The safest place in life is our relationship with our God. And I am talking about a person who lives near the presence of God. A person who is covered by His grace. Yan po ang context ng Psalms chapter 91. Ang Psalms 91 po ay sinulat para po sa mga tao na nangangailangan ng protection. Question, sino po sa inyo naniniwala you need God's protection in your life? Taas nga po ang kamay.
Amen. We are praying, protektahan mo ang mga anak namin. Protektahan mo ang mga magulang namin. Protektahan mo ang anak ko nasa abroad, kamag-anak ko, mahal ko sa buhay. We all need God's protection. And Psalms 91 is specifically written sa mga taong nangangailangan ng proteksyon ng ating Panginoon. Isinulat po ito sa context ng kapahamakan. Isinulat po ito sa konteksto ng uncertainty at threat. Pansinin po ninyo, ang Psalms 91 sinulat wala pang modern medicine. Sinulat ang Psalms 91, wala pang security system. Ang atake sa Israelites, tuloy-tuloy. Ang disaster, biglang dumarating. And these chapters covers almost everything that we need if we want God's protection. In fact, kung babasahin niyo po yung buong chapter, I wish we have time. Kung titignan niyo ang buong chapter, kino-cover tayo ng Panginoon sa mga bagay na nakikita mo at hindi mo nakikita, at kino-cover ka ng Panginoon sa bagay na control mo at hindi mo control. And the Bible, and the chapter starts with Psalms 91 verse 1, wherein the Bible says, by the way, we don't know who wrote Psalms 91. Sabi nila si Moses, sabi nila si David. But it sounds like parang si David, because kung compare mo sa ibang chapters ng Psalms na may same theme, parang pareho yung the way they wrote it. But either way, it doesn't matter, because ang pinakamahalaga sa lahat is yung mensahe ng chapter na ito. Can we read this? Can we read verse 1 with me? Everybody now. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, verse 2, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. So based on this chapter, paano po tayo mamumuhay na covered ng kanyang protection? So how to live a covered life? Number one, if you want to live a life that is covered with God's protection, number one, you need to position yourself within the proximity of His presence. Everybody say position. Now, if you want protection, position is necessary. Pasinin po ninyo. Kung ibabalik mo yung verse 1, sabi po ng scripture, He who dwells. Now, hindi sinabi ng scripture, He who visits. Hindi sinabing yung mga bumibisita sa secret place ng Most High, they shall abide and remain under the shadow of the Almighty. And you can say, He's my refuge and my strength. No, sabi ng scripture, lahat ng nananahan. Ibig sabihin, pag sinabi mong nagdudwell ka, it is an idea of remaining, it is an idea of sitting, it is an idea of staying. Everybody say, stay. Na sinasabi ng scripture, lahat ng nananatili. Hallelujah. Hindi lang bumibisita, kundi nananatili. He who dwells in the secret place of the Most High. Kapag tayo po ay nanatili within His fellowship, may pangako ang Panginoon na refuge and fortress. Hindi yung bumibisita, yung nananatili. Hindi yung bibisita ka lang kapag may emergency, kundi yung may emergency o nagpapasalamat, you are under His wings. When you dwell in God's presence, ibig sabihin, pinipili po ninyo na maging permanent habitation ang presensya ng ating Panginoon. Hindi lang tatawag kapag emergency, hindi lang tatawag kapag nagpapanik, kundi, Lord, I want my whole life, amen, na makaranas ng iyong presensya, na whether I am hungry or full, I will remain and stay in your presence. I will sit in your presence. I will stay in your presence. Nakakalungkot man po, napakaganda po ng Psalms 91. This Psalms 91 is called the protection verse, and we all want God's protection, correct? Is it safe to assume na lahat ng tao gusto ng protection? We all want protection in our lives. Pero mapapansin po ninyo na ang protection, biblically, is based on your position. Ang protection, mararanasan mo kapag nasa tamang posisyon ka. At ano yung tamang posisyon na yon? Yung posisyon na ikaw ay nasa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Are you with me, mga kapatid? Balik mo yung verse 1, ang sabi, He who dwells in the secret place. Now, pag sinabi nating secret place, hindi ibig sabihin yan tagong lugar sa bahay ninyo, na meron kang secret place doon na hindi alam ng magulang mo, hindi alam ng anak mo, hindi alam ng asawa mo. Pero ang ibig sabihin dito ng secret place is actually an inner place of fellowship with God. Ibig sabihin, if you dwell in His presence, if you remain in His presence, if you always choose to be in God's presence as your permanent habitation. Ang promise ng Lord may refuge. Ang promise ng Lord may fortress. So ibig sabihin, if I want strength in public, yung strength in public is born with my private meeting with God.
if I meet Him in my secret place, if I pray to the Lord, if I call on Him, yung lakas na kailangan ko paglabas, nakukuha ko sa meeting ko sa Diyos, sa aking inner place. Na sabi ng Biblia uli, those who dwell in the secret place. Now, this is interesting, kasi hindi lang sinabing secret place, kundi inari ng writer ng Psalms 91 na yung secret place na ito of the Most High. Let's go to the verse again. He who dwells in the secret place of the Most High. And napapansin nyo mga kapatid, in-emphasize po dito yung sovereignty ng ating Panginoon. Yung pagiging powerful ng ating Panginoon. Now, this is very important. Kaya po siya importante because kung babasahin yung buong chapter ng Psalms 91, ang Psalms 91 po ay patungkol sa mga panganib. May mga arrows na lumilipad, may mga terror, may mga enemies, may mga distraction. Pero binanggit yung threat pagkatapos ma-establish na sovereign ng Diyos. Okay, din nyo ka naintindihan. Okay? Yung threat nasa succeeding verse. Kung babasahin mo yung verse 5, verse 6, verse 7, verse 8, makikita mo, inisa-isa ng writer ng Psalms lahat ng panganib na darating. Pero napakagandang paalala na bago po binanggit ng writer ng Psalms 91 lahat ng panganib, in-establish muna niya sa verse 1 na ang Diyos natin powerful. Ibig sabihin, nire-remind tayo ng ating Panginoon na yes, ang threat nandyan. Darating ang lahat ng struggles at challenges, pero wag na wag niyong kakalimutan na kailangan solid at tama ang prinsipyo mo. Ang paniniwala mo na kahit gaano kalakas ang mga challenges, kalaki ang mga higante, ang Diyos mo mas powerful. Ang Diyos mo ay sovereign. Ibig sabihin, mataas sila pero may most high pa dyan. Okay, mataas sila pero laging higher ang Diyos. Malakas yan pero stronger lagi ang ating Panginoon. Ibig sabihin, sinasabi ng verse na ito, dapat kang manatili, pero napaganda ng verse kasi hindi niya lang sinabing manatili ka kasama ang Diyos, kundi sinasabi ng verse, manatili ka kasama ang Diyos na mas malakas at mas malaki sa anumang threat na meron sa iyong buhay. Amen. Kasi kung tatanggalin mo yung Most High, He who dwells in the secret place of God, I mean, marirealize mo, Lord, salamat, I want to be in your presence, and in your presence there is peace. In your presence there is protection. But the writer of Psalms 91 wants to remind each and every one of us, nagtatago ka sa ilalim ng pakpak ng Diyos na may control at mas makapangyarihan sa kahit ano pamang bagay. So, let's go back to verse again. So, those people who dwell in the secret place of the Most High, ano po kasunod? Shall remain, shall abide. Saan daw po? Under the shadow of the Almighty. Everybody say shadow. Now, very interesting yung part na ito ng scripture na binanggit na shadow, kasi sa pagkakaalam ko, if we are talking about protection and covering, ang shadow, makikita mo lang, mapapailalim ka lang sa shadow pag malapit sa'yo. I mean, may shadow ako ngayon pero hindi umaabot sa likod. Pero kung nandito ka sa tabi ko, pwede ka mapailalim sa shadow ko. So, ibig sabihin, kung ang protection ng Lord ay nasa ilalim ng kanyang pakpak, you have to stay in proximity with Him. Kailangan mo maging malapit sa Kanya to benefit with that protection. Okay. Okay. Ang ulan, hindi mo mapipigilan. Pag bumabagyo, hindi mo siya mapipigilan. Pero kung meron kang payong, lahat ng nandun sa ilalim ng payong ay hindi mababasa. Okay. Pero kahit na maganda ang intensyon ng payong, kung hindi ka sisilong sa payong, come on, hindi mo matitake advantage yung benefit na ikaw ay nasa ilalim ng payong. Ganun din ang protection ng Lord. God wants to protect each and every one of us. Ayaw ng Diyos na mapahamak ang kanyang mga anak. But if you want to benefit from that protection of the Lord, you must stay under the shadow of His wings. Kailangan nasa ilalim ka ng pakpak ng ating Panginoon. Kasi hindi mo ma-experience ang shadow kapag malayo ka. Pag lumalayo ka, hindi ka susundan ng anino. So hindi ka susundan ng anino, iniiwan mo yung covering. Ibig sabihin, ang pagiging safe pala, everybody say safe, ang safety pala hindi automatic. Ang safety positional. Depende kung saan ako nakapwesto. Ibig sabihin, pag lumayo ka sa presensya ng Diyos, masyadong magastos. In fact, literal ngayon yan, pag lumayo ka, magastos talaga ngayon eh. Tama?
pag lumayo ka, magastos. Alam mo, pag lumalayo tayo sa presensya ng Diyos, magastos. Kasi we make a lot of decisions na wala ang wisdom ng Diyos, wala ang kapayapaan ng Diyos, wala ang joy ng Panginoon, wala ang protection ng Panginoon. Nakakalungkot, pero napakarami po sa atin. Napunta na tayo sa stage na yon. Nakakala natin we are too wise, too experienced, too educated to be amongst ourselves. Recently, I was watching a lot of documentaries in National Geographic about survival of the fittest. Kung pamilyar kayo sa segment na yan ng National Geographic, kung saan yung relationship between predator and prey. Na kahit gaano kalakas ang leon, kapag yung mga usa ay magkakasama, hindi niya maatake. Ang inaantay ng leon, yung isang usa humiwalay sa flock. Because sometimes, sabi nga ng scripture, tayo ay kanyang mga tupa. At alam niyo ba, ang mga tupa, kailangan niya may herd, lagi silang sama-sama. Kaso talagang may mga tupang may tupak. Na bigla siyang mag-iisip na dito ko, tingin ko mas maganda dito sa shortcut na to. At magugulat ka na lang, babagsak siya, aray mo. Okay. Amen? Bakit? Ano ang sinasabi ng scripture? Ang protection ng ating Panginoon is positional. Araw-araw may pagsubok. Araw-araw may problema. Pero ang sinasabi ng scripture, lahat ng nananatili sa anino ng pakpak ng ating Panginoon, yun ang maliligtas. Yun ang makakaranas ng protection ng ating Panginoon. Now actually, pag tinignan yung Bible, consistent yan. Mula sa unang Passover celebration. Remember? Di ba sa unang Passover celebration in Exodus chapter 12, ang sabi ng scripture, inutusan ng Panginoon ang buong nation of Israel na pumatay ng tupa na kanilang kakainin at ang dugo nun ay papahid sa kanilang pintuan. Remember that? So ibig sabihin, lahat ng nasa loob ng bahay, covered. So depende, hindi sinabi na basta Israelites ligtas. Hindi, sinabi basta nasa loob, posisyon. Basta nasa loob ka, protected ka. So ang safety nasa posisyon. Noah, for example, Noah's Ark. Diba? Ang sabi ng scripture, the man is so wicked, God even regretted na nilikha niya ang tao. Kaya sabi ng scripture, inatasan niya si Noe na maggawa ng malaking Titanic. Malaking barko. Ano sabi ng Biblia, ilang taon niyang ginawa yung barko. Suddenly, no, dumating yung kinakatakutan ng lahat. Maraming taong dininiwala sa kanya, minak siya. Si Superman, bakit ka gagawa ng barko at sasabihin mo magkakaroon ng baha? Hindi pa umuulan ever nung time na yon. Hindi sila familiar sa ulan. Bago sa kanila yon. Hindi sasabihin nila magkakaroon ng bagyo, babahain ang buong mundo. Kaya ang tao hindi naniniwala. And dumating yung tamang panahon. No, nagkaroon ng matinding bagyo, umulan ng napakalakas, binaha hanggang sa pinakamataas na tuktok ng mundo. Ang sabi ng Biblia. Pero ang sabi ng Bible, lahat ng nasa loob ng barko, ligtas. So ang safety, nasa posisyon. When you position yourself under the shadow of His wings, inside that door, inside that ark, you will experience God's protection. So mahirap mag-expect ng protection kung wala ako sa tamang posisyon. Kasi alam niyo, sino sa inyo nagpe-pray kayo ng isang bagay sa Panginoon? Like nagpe-pray kayo ng bagong bahay, bagong kotse, breakthrough sa business, breakthrough sa family. Alam niyo, maraming tao nagpe-pray ng breakthrough and blessing, pero bihirang-bihira lang yung mga Christian na pinuposisyon nila sa kanilang sarili na tumanggap. Alam niyo, minsan may wisdom din sa mga nanay natin noon. Pagtanghali tayo nagigising, naalala niyo po ba yun? Pagtanghali tayo nagigising, sasabihin, nako, nagpaulan ang Diyos ng grasya. Hindi ka nakasalo, kasi tulog ka. Ibig sabihin, yung grasya tumulo na pala, pero dahil wala ka sa posisyon, come on, hindi mo natanggap. Kahit na pray tayo ng pray sa miracle, pray tayo ng pray sa breakthrough, kung wala tayo sa posisyon to receive it, we don't have the wisdom, amen, to handle the blessing that God will entrust us, sayang lahat. So ibig sabihin, you have to position yourself. And being in a position is a wisdom from the Lord, that we must dwell under the shadow of the wings of God. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang lalayo. Amen. Let's stay close sa presensya ng ating Panginoon. Ano sabi ng Psalms 57 verse 1? Have mercy on me, my God, have mercy on me. For in you, in God, I will take refuge, and I will take refuge, everybody, in the shadow of your wings until the disaster has passed. Which will lead me to my second point, how to live a fully covered life. Number one, you have to be in position. Number two, you have to have a confession.
Ano sabi ng verse 2? Okay, let's go to verse 1 muna para may context tayo. Verse 1 please. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Verse 2. And I will say of the Lord. Everybody say, say. So papansinin nyo, yung point number 1, you have to stay. Point number 2, you have to say. So yung point number 1 is all about your position. Point number 2 is about what you proclaim, proclamation. So very important na tama ang posisyon natin, pero dapat importante rin na tama ang ating confession. Na yes, I can see disaster, I can see problem, I can see challenges. I cannot control what's happening, but I can control what I can say. Amen? You cannot control what they post, but you can control what you post. Hindi mo makokontrol kung anong sasabihin ng tao patungkol sa iyo, pero makokontrol mo kung ano mararamdaman mo. So ibig sabihin, hindi natin makokontrol ang nangyayari sa mundo, pero there's still something that God allowed us to control. And that one thing is what? What you say. For example, Genesis chapter 1 verse 1. Sabi na scripture, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and empty. And darkness filled the earth. Imagine niyo ang mundo daw, walang form, empty, and darkness. Without form, empty, darkness. Without form, empty. Parang wallet mo, no? Without form, empty, darkness. Sabi ng Biblia, and the earth was without form, empty. Parang wallet mo, without form, empty. And then, God said, let there be light. Wait a second, wala pang light noon. Puro darkness nga eh. But God apparently did not say what He sees. Ang sinabi niya, anong gusto niyang makita. So nakita ko dilim, pero dahil gusto ko makakita ng liwanag, let there be light. Because confession is very important. Amen. Ang sabi ng scripture, he who dwells in the secret place of the Almighty God shall abide under the shadow of His wings. And I will say of the Lord, Lord, ang daming pagsubok. Lord, ang hirap ng buhay. Hindi, ang sabi niya, I will say, He is my refuge. He is my strength. Ibig sabihin, hindi niya dinideny ang sitwasyon, pero ina-acknowledge niya na mahirap ang sitwasyon, pero covered ako. Meron akong Diyos na refuge ko. Meron akong Diyos na strength ko. So ibig sabihin, hindi yung bibig mo nagkikreate ng proteksyon. Hindi yung sinasabi mo ang naglalagay ng proteksyon, pero inaangkla mo yung puso mo sa katotohanan na hindi ko makokontrol ang nangyayari sa buhay, pero may Diyos na nangako sa akin that He is my refuge and He is my strength. Ibig sabihin, I have to have my faith in the Lord. Nananampalataya ako. Sino sa inyo nananampalataya magkakaroon ng breakthrough ang inyong buhay? Pero alam niyo po ba na ang faith verbal muna bago maging visible? Hindi siya magiging visible hanggat hindi kino-confess ng bibig mo. You have to confess it. It's not manifesting, by the way. Ibang manifesting sa faith. Amen? Kasi ang manifesting, walang pinangahawakang pangako at authority mula sa Diyos. Pero ang faith, hindi mo lang sinasabing, yayaman ako. Yayaman ako. Yayaman ako. Hindi. Saan ang basis? And we call that manifesting. Pero alam niyo, ang faith may anchor siya. Na pinangahawakan mo at ini-enforce mo ang kalooban ng Diyos. For example, may sakit ka. Sabi ng doktor sa'yo, stage 3 cancer. Hindi mo naman pwede sabihin, wala akong sakit, wala akong sakit, wala akong sakit. And we call that faith. That's not faith. That's lying. Nagsisinungaling ka kasi may sakit ka eh. Hindi faith yun. Ang faith, hindi ka nagsisinungaling sa tunay mong sitwasyon. Ang faith, kino-confess mo yung anong gusto mo makita. Amen? So hindi ko sinasabing wala akong sakit, pero sinasabi ko, I am healed in Jesus' name. Eh hindi ka naman magaling lying din yun Hindi, that's faith. Why? Because you are enforcing the will of God now. Ano ibig sabihin ng enforce? Pinapatupad mo yung kalooban ng Diyos sa iyong katawan. Kaya nga di ba yung mga sa kalsada may tinatawag na traffic enforcer. Enforce sila, enforcer. Ano ibig sabihin? May batas ang Pilipinas, sila nag-enforce, sila nagpapatupad. Kasi pag walang traffic enforcer, kung ano-ano ginagawa natin, di tayo nag-helmet, sabihin natin, dyan lang ako. Di ba? Dyan lang naman ako sa kanto, hindi na ako mag-helmet. So, ang batas ng Pilipinas, kailangan mo mag-helmet, kailangan mo mag-seatbelt. Okay? Yun yung batas. Pero, pag nandun yung traffic enforcer, come on, ini-enforce niya yung batas.
So ganun ang trabaho natin mga Kristyano. When we pray, we don't just confess what's happening, we enforce the will of God. So Lord, hindi ko dinideny, sabi ng doktor, stage 3 cancer. But I enforce your will that our bodies will be healthy. Ikaw ang lumikha ng aming katawan, kabisado mo lahat ng cells sa aming katawan, and you have the power to command every cell of my body to fight off every cancer cell in my body, and I enforce that will in the name of Jesus. Now, hindi ka nagsinungaling, pero kinonfess mo at in-enforce mo yung kalooban ng Diyos sa iyong buhay. So nakita mo, wala kang pera. Ito, mahirap na confession to eh. Wala talaga eh. Anong gagawin natin? Hindi mo naman pwede sabihin, ang yaman ko. Hindi ka naman mayaman eh. Sisinungaling ka pag sinabi mo yun. Pero pwede mo sabihin, I enforce God's will in my life. The Bible says, He will provide for all my needs. Nawalan ako ng trabaho, but He is my provider. Wala kaming kinita this day, but He is my provider. Amen. I've been old and I've been young, sabi ni David, but I've never seen the righteous people forsaken by the Lord. Naging matanda ako, naging bata ako, pero hindi ko nakita ang mga taong anak ng Diyos na pinabayaan ng ating Panginoon, sabi ni David. Amen. Kino-confess mo ang kalooban ng ating Panginoon. Everybody say confession. Everybody say confession. Amen. So kung natatakot ka, halimbawa, paano kung di ako makabayad? Paano kung di na ako makalabas sa utang na ito? So ano ang prinsipyo yung tinuturo natin para protektahan ng Lord ang ating finances? First stage, stay. Position yourself. So you spend time with the Lord. You be in the presence of the Lord. Mahirap kasi enforce ka lang na enforce, di ka naman nagbabasa. Ano i-confess mo kung di mo alam yung word? Amen. So kaya maganda yung progression ng Psalms 91 eh. Kailangan position muna. Tsaka na yung confession. Position muna. Paano po position, Pastor? Every morning, I read. I stay. And then, yung nabasa ko, I will say. Okay? So, next is confession. So, sabi mo, unang stage, I will stay. And then, ang sabi ng scripture, you will say, okay, Lord, you are my provider. You supply all my needs. And I trust you. Now, instead of confessing, takot ako. Nababahala ako. Kasi ang takot is always thinking about the worst case scenario. Kaya tayo na-anxious. Alam niyo po ang difference ng fear at anxiety? Yung fear, natatakot ka sa totoong bagay. Yung anxiety, natatakot ka sa create mong, imagination mong pwedeng mangyari. Kaya ang anxiety, natatakot ka sa bagay na hindi pa nangyayari, hindi pa totoo. Unlike fear, nakita mo talaga. Na-diagnose ka na. Diba? Yun yung fear. Yun difference ng fear at anxiety. And sometimes we became anxious kasi we are thinking about the worst case scenario. But thanks be to God. Yung refuge ni Lord, yun ang nagbibigay ng kapayapaan. Yun ang nag-a-assure sa atin about the secret place of the Most High God. Amen? Amen? Everybody say confession. Amen? Balik tayo sa verse na yun. Verse 2. Ang sabi ng scripture, I will say of the Lord, dalawa yung bagay na kanyang kinonfess. Number 1, He is my, come on, He is my class, He is my refuge, and number 2, He is my fortress. Now the question is this, what's the difference between God being your refuge and God being your strength? Refuge muna tayo. Pag sinabi mong God is your refuge, para siyang bubong. Pag umuulan, hahanap ka ng masisilungan. So usually when you say God is my refuge, siya yung takbuhan ko sa mga krisis sa buhay ko. May mga bagay ba dumarating sa buhay niyo na bigla na lang dumarating? Wala kang payong, biglang umulan. Naghahanap ka ngayon ng refuge. Ang ganda ng plano mo, sabi mo, nung 2020 is a year of vision. Parang vision ko, 2020, klarong-klaro. Pero klaro ang vision, pero walang naka-anticipate sa ating may darating na pandemic. Correct? Ano ibig sabihin nun? Yun yung mga bagay na darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan. Pero sinasabi ng writer ng Psalms 91, darating yung bagay na hindi ko inaasahan, pero meron akong matatakbuhang Diyos na refuge ko sa panahon ng krisis. Unlike sa fortress, ang fortress ay established permanent location. So ang fortress, kung ang refuge bubong, ang fortress dingding. Nakatayo na siya bago pa dumating yung bagyo. Amen? So kung ang refuge, emergency situation, ang fortress, sustainable na sitwasyon. Kung sa refuge, tinatakbuhan mo siya pag nag-collapse ka,
Ang fortress, tinatakbuhan mo siya para hindi ka mag-collapse. Maliwanag ba? Okay. May picture ako dito. I don't think unahabol. Okay. We have a picture. This is the difference between refuge, fortress. Okay? Yung refuge, pag umuulan, doon ka tatakbo. Papatilain mo lang yung ulan. Okay na. May mga ganyan ba kayo moment sa buhay ninyo? Nawalan ka ng trabaho. Napansin mo, negosyo, nalulugi. As I've said, na-diagnose ka sa isang terminal disease. Tumakbo ka kay Lord. Nag-pray ka, nakaranas ka ng kapayapaan. Tumakbo ka sa Kanya, kinover ka niya, refuge. Pero pag sinabi ng Lord, He is your fortress, iba to. Ano yung mga He is your fortress? Kasi, hindi lang natin kailangan ng Diyos pag may emergency. Kailangan din natin ng Diyos na mag-i-establish na magandang principle to protect us from harm. I mean, kailangan mo ng tatakbuhan sa krisis, pero kailangan mo rin ng wisdom para hindi na maulit. So you come to the Lord for wisdom. That's fortress. You come to the Lord for fortress, yung principles of the Word of God. So when you read the Scripture, when you read the Word of God, natututo ka sa prinsipyo ng Word of God, nakakapag-establish ka ng fortress. Pero minsan may mga darating sa buhay mo na hindi mo inaasahan mga pagsubok, na kailangan mong tumakbo sa Panginoon because you want Him to take refuge of you. Na kailangan mo ng masisilungan. And yet, ang ganda ng Bible. Ang sabi ng Scripture, ang sabi ng Biblia, ang Diyos natin hindi lang refuge pag may emergency. Siya rin yung parehong Diyos na nagbibigay sa atin ng prinsipyo how to live this life. How to navigate this difficult and challenging life. Why? Ang sabi ng writer ng Psalms 91, I will say of the Lord, Lord, Ikaw ang aking refuge, but at the same time, You are my fortress. So ang refuge, diyan ka tumatakbo kapag may crisis, pero ang fortress, yan yung lifestyle na binibuild mo to prevent you from collapsing. And we need both. We need both. By the way, hindi sinabi ng Scripture, He is my refuge and then my fortress. Hindi siya yung parang refuge ko siya ngayon, first stage, and then siya ngayon na magiging fortress ko. I mean, nagkamali ako, na heartbroken ako, sisilong ako kay Lord, tapos bibigyan niya na ako ng wisdom para hindi na maulit. Tama rin yun. Pero what if God is your refuge and fortress na hindi mo na kailangang dumaan sa krisis kasi nakapag-establish na ang Panginoon sa atin, na ang Diyos, hindi ka lang niya nire-rescue and then magbibuild siya ng security system later. Now, what if ang Diyos natin nire-rescue kanya sa paglalagay niya sa iyo sa tamang fortress? Na hindi na kailangan mangyari yung refuge dahil ang Diyos na ang iyong fortress. Na ang Diyos hindi lang natin tinatakbuhan bilang temporary shelter natin. Na ang Diyos takbuhan natin bilang ating permanent protection, permanent security. Because in God's presence, kapag ikaw ay nasa loob ng presensya ng Panginoon at ikaw ay nasa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon, let me tell you this, walang authority ang bagyo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Walang kapangyarihan ang bagyo sa ilalim ng pakpak ng ating Panginoon. Why? You are fully covered by His presence. Hindi half covered, fully covered by His presence. At katulad ng signal, the more closer you are to the satellite, mas malakas ang signal, mas fully covered. Come on now. Grabe, ganito lang talaga ako. Corny lang talaga. Amen. Everybody say covered. Covered. Amen. So ano ang secret to live a fully covered life? Number one, you have to be in position. Number two, you have to have that confession. And then number three will come. You will experience, number three, God's protection. Amen. Now you will experience God's protection. Now the question is this, protection from what? And this is interesting. Comprehensive, Psalms 91, verse 3. Okay, let's go to verse 2 para may context tayo. And I will say of the Lord, He is my refuge, He is my fortress, my God, in Him I will trust. Verse 3, everybody read. I-confess niyo, for He will rescue you from every trap and protect you from deadly disease. He will cover you, verse 4, with His feathers. He will shelter you with His wings. His faithful promise are your armor and your protection. Balik mo yung verse 3. I love that part. Ang sabi ng Scripture, God will protect us from deadly diseases. Meaning, pinoprotektahan tayo ng Diyos sa mga bagay na hindi na natin kaya i-control. At yung bagay na hindi mo kaya i-control are things that is beyond planning. The things that are beyond prediction. Hindi mo na predict, hindi mo na plano. And as sabi ng Scripture, when you are under His wings, you are protected, fully covered. Even sa mga bagay na hindi mo pinipredict na mangyayari. Amen?
Kung insurance agent kayo, you will love this message, right? Amen? Because we are covered by His presence. Ano pa? Ang sabi ng verse 3, for He will rescue you. Where? Class? From every trap. So God is protecting us sa bagay na hindi mo kayang kontrolin at pinoprotektahan ka ng Panginoon sa bagay na hindi mo nakikita. Kasi ang trap, walang patibong na obvious. Lahat ng patibong hindi mo kita. Ano sabi ng scripture, He will rescue you from every trap. How many of you are grateful na hindi ka lang pinoprotektahan ng Lord sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, kundi pinoprotektahan ka ng Panginoon sa mga bagay na hindi mo na nakita. Hindi lang, sino sa inyo grateful ang Diyos pinoprotektahan ka sa bagyo? Ang bagyo maingay, pero ang patibong tahimik. Ang salamat sa Panginoon, ang Diyos ko, hindi lang ako iniingatan kapag may bagyo. Iniingatan din ako ng Panginoon sa mga bagay na hindi ko nakikita. Sa posibleng maling desisyon na gagawin ko, maling business partner, maling kontrata, may hidden agenda, mga temptation na sabi nila, wala naman kaming gagawing masama. Pero tukso pala, subtle temptation, protection from what is attacking you, and protection from what is attracting you. Bagay na ginagamit ni Satan na patibong sa bawat isa sa atin, that God is protecting us from temptations and enemies and even uncertainties. And on top of everything, pinoprotekta niya sa bagay na hindi mo kaya i-control, pinoprotekta niya sa mga bagay na hindi mo makikita. At sabi ng verse 4, He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Have you seen this, mga kapatid? Come on, verse 4. Nak, show it. Okay. He will cover you with His feathers. He will shelter you with His wings. Napansin niyo ba yung pronoun? Hindi niya lang sinasabi, He will cover you with feathers. He will shelter you with wings. No. He will shelter you with His wings. He will cover you with His feather. So, ibig sabihin yung nagpo-protekta sa'yo, hindi lang strategy, hindi lang system. Siya mismo. Personal protection. Come on now. Hindi ka lang protected ng isang insurance company. Hindi ka lang protected ng dami ng pera mo sa bank account. Hindi ka lang protected ng napakarami mong doktor o attorney na yung dami mong attorney sa iyong buhay. Pero ang sabi ng scripture, I protected you. Kasi may mga bagay, we respect doctors, we respect attorneys, pero may mga bagay na pwedeng hindi nila makita. May mga bagay na hindi nila pwedeng masolusyonan. Because with man, it is impossible. But with God, all things are possible. Amen? Amen? So the promises of God, and ang sabi ng verse 4, let's go to verse 4. He will cover you with His feathers, He will shelter you with His wings. And I love that last part, and I will close with this. And His faithful promises are your armor and your protection. Put that in the comment section. Kung naka-watch party kayo, sabihin nyo sa inyong mga katabi, God's faithful promise is my armor and my protection. Hallelujah. Hindi sinabi ng Lord na walang aatake sa inyo, walang bagyong darating, pero sabi niya kung dumating man, ako ang armor ninyo. Ibig sabihin, ang araw mag-i-exist pa rin, ang atake nandyan pa rin, pero hindi yan makakapenetrate. Kasi, ang pangako ko mismo, ano yung pangako niya? Ako refuge mo. Ano pangako niya? Ako ang fortress mo. Ano pangako niya? Ako magpo-provide sa iyo. Ano pangako niya? Ako magde-deliver sa iyo. At yung pangako na yun, na pinangahawakan mo sa iyong puso, yun ang magpoprotekta sa iyo. Sa lahat ng atake ng kaaway para hindi makapenetrate sa ating mga puso. Hindi tinatanggal ng pangako ng Diyos ang mga laban sa ating buhay, pero yung pangako ng Lord ang nagsisilbing armor o protection ng ating mga puso sa gitna ng mga bagyong ating pinagdadaanan. Sabi ngayon ng Isaiah 54, this is my last verse. Ang sabi ng Biblia, no weapon formed against you shall prosper. Ulitin ko. Hindi ako magaling sa English. Pero yung formed, past tense na yun. So hindi sinabi ng Lord hindi makakaporma. Pero sabi niya, kahit nakaporma na, no weapon na nakaporma sa inyo shall prosper. So hindi niya sinasabing walang araw na darating, walang problemang darating, pero sinabi niya kahit dumating, it will not prosper. It will not penetrate, and every tongue which rises against you in judgment, no weapon formed against you. Amen? You shall condemn.
This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Ano ibig sabihin? God will not always stop the weapon from forming. But the Bible says, He will stop it from succeeding. Makakaporma, pero hindi magtatagumpay. Akala ko noon, pag sinasabi mong protektado ka ng Panginoon, yung hindi ka dadanas sa pagsubok kasi protected ka. So ibig sabihin, ang definition ko ng protection, protection is the absence of attack. But no. I've realized that protection is not the absence of attack. Protection is the failure of attack. Hindi siya nagtagumpay. Why? I'm covered. Amen? Wala akong physical na armor. Wala akong physical na defense. Wala akong physical na refuge. Wala akong physical na fortress. But every time I feast at His Word, every time I read His Word, every time I stay in His presence and dwell and sit and read His Word, yung mga salita na yun, nagpo-form ng armor sa aking katawan. Every time I face challenges, every time we face uncertainty, every time we face giants or Jericho walls in our lives, those words that we've read and memorized, those words that we put in our hearts, yun ang nagsisilbing protection natin. Kaya mapapansin nyo, parehong dumaan dalawang tao, parehong dumaan sa pagsubok, pareho ang pagsubok. Yung isa nakatayo, yung isa collapse. Why? Yung isa covered, yung isa exposed. Yung isa may words na kino-quote. Yung isa sa panahon ng emergency, walang matakbuhan. But when you stay in God's presence, hindi mo malalaman kung anong darating bukas. Sabi nila, tapos na raw ang gera. Sabi nila, bababa na raw ang gasolina. Sabi rin nila yun last time eh. Pero nagkamali sila. Sabi nila, 2 weeks lang. Buwan na ngayon eh. Last week na nagpagas ako, ganito lang. Ngayon, grabe. Triple. So, even our government, hindi na ma-predict ang future. They can only speculate. Hindi mo sila masisisi. Kasi lagi na sila nakabase sa nakikita nila, naririnig nila, natatanggap nila. Pero tayo, bilang mga anak ng Diyos, pwede nating ilagak ang ating pananampalataya sa Diyos. At sabihin nating, Lord, yung mga ako mismo, hindi ko alam kung ano mangyayari, hindi ko control ang pangyayari, pero kilala kita. You are outside time and space. Nakalabas ka sa time namin. At dahil nakalabas ka sa time namin, hindi lang present nakikita mo. Kita mo na mangyayari bukas. Alam mo ang aking kataraan. Sa perspective ng Diyos, kita niya ang past, present, and future. At minsan, nagtatampo tayo sa Lord, na frustrate tayo sa Panginoon kasi ang hirap-hirap ng chapter 3. Pero sa perspective ng Panginoon, kita niya na yung chapter 10. As sa chapter 10, bumangon ka. Pero pag nasa chapter 3 ka, parang ang hirap-hirap bumangon. Parang pakiramdam mo, pinabayaan ka ng Diyos. Pakiramdam mo, walang protection at pag-iingat ang Panginoon. Pero since God is outside time and space, what you're seeing right now is so difficult. But whatever it is that you are struggling right now is nothing compared to the glory that awaits you. Amen. In the future. Because He has a plan for your life and He sees the future of your life. Ano sinasabi ng Panginoon? Anak, if you stay under the shadow of my wings, you are fully covered. Hindi mo man alam, hindi mo man nakikita, hindi mo man control, hindi mo man mapipredict. But since you are serving a God who is more than enough, and He is sovereign, and He is in control, you can always say, God is my refuge. God is my strength. He is the very present help in times of my trouble. So the greatest safety in life cannot be found in money, education, or control. The greatest safety in life is found under the shadow of the Almighty God. Be in God's presence. Cling to Him. Kumapit ka sa Diyos. Tumakbo ka sa Panginoon. And I will tell you, magkakaroon ka ng kapayapaan na never mo in-expect na magkakaroon ka sa iyong puso. And I know how it feels. Kung kayo po ay siguro nanay o tatay, nag-aalala kayo para sa inyong mga anak. Kung kayo po ay breadwinner ng pamilya, nag-aalala kayo sa inyong mga pamilya at inyong mga anak. Pero kahit anong mukmuk naman natin, wala tayong magagawa.
Pero ang pwede natin magawa, lumapit tayo sa Panginoon. Sabihin natin, Lord, Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang aming tanggulan. Ikaw ang aming fortress. And in You, we trust ourselves. Kahit lumakas ang mga bagyo, tumaas ang mga alon, malakas ang mga hangin, naniniwala ako sa Diyos na may control ng lahat ng bagay. So ang goal ko, hindi i-control ang lahat ng bagay sa buhay ko. Ang goal ko, pumailalim sa pakpak ng Diyos na may control ng lahat ng bagay. Amen? Amen? Tayo lahat.